Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mangdako kayo ng mundo guys. Eto na nga ang aking anik-anik for today's video. At ako'y nagpipreparar dito ng mga berdura na pangansit ko guys. And then nagpipreparar din ako dito ng aking ah panglagay ng mga ingredientes sa aking gagawing noodles. Noodles, 'di ba? Noodles ba 'to, guys? So, ilalagay ko siya dito sa kaldero na may tubig para pakuluan. Kasi, gusto ng anak kong kumain nitong Korean, noodles ba 'to. So, ito na nga at nilagay ko at siyempre maghihiwa ako ng konting repolyo dito dahil nahiwa ko na yung aking carrots and then yung aking konting, sibuyas dahon, gano'n. Pagkatapos, ano pa ba yung nilagay ko doon? Basta konting berdura lang, guys. At habang ako'y magpapakulo nito, siyempre, maghihiwa na rin ako ng aking berdura para sa pansit. Kasi nga magpapansit ako dahil weekend ngayon. So, papunta ang mami ko. So, ang lulutuin ko na lang ay pansit at saka magagawa ako ng kakanin. Yung ano bang tawag? Suman. Hindi naman suman, parang ano ba sa atin yun? Biko. Biko ang tawag. So, eto na nga at yung video ko ay konting ipapakita ko sa inyo yung mga berdurang hiniwa-hiwa ko para sa aking pansit. Kasi nga ay para dugtong na rin na makita niyo kung anong mga ginagawa ko, 'di ba, sa videong 'to. So, ito lang naman ang aking anik-anik dahil marami akong gagawin pero at dahil na nga naumpisahan ko mag-video ay itutuloy ko na rin dito kung ano pa ang mga gagawin ko. Kaya ito guys, so habang ako'y nagvo-voice over ay nag-aalmusal ako. At eto na nga't gising na ang aking anak kasi nga may pupuntahan din kami. So, kaya yan. So, eto na nga't naghihiwa-hiwa ako dito ng aking mga berdura na ilalagay nga sa pansit, guys. So, eto na nga ang aming anik-anik ngayon. O, diba? At syempre, pagpasensya niyo na kung hindi ako masyado nakakapag-upload dahil nga ay super duper busy ako lalo na pag ganitong magpapasko guys. Triple talaga ang aking gawain, ang aking trabaho at alam niyo naman weekend lang ang aking pahinga. Pero minsan nga ay talagang nauobliga ako trabaho pa rin kahit madaling araw ng gabi. Nagkakamarira ako, may mga extra dahil nga sa mga special mga occasion, 'di ba? Mga magkakamarera. So, gabi na ako nakakauwi or madaling araw nagta-taxi na lang ako and then 'yan. So, gano'n. Pero alam naman ng anak ko at saka may contact kami lagi. Halimbawa, pag lumabas na ako, magte-text na ako, tatawag ako, and then pag kukuha na ako ng taxi, sinasabi ko na sa kanya na kumuha na ako at ito yung number ng or plate number, ganito, ganyan. Kaya okay naman na, safe naman masyado kahit 5:00 na ng umaga, 4:00 ng madaling araw ang uwi. Okay na yun. Kasi kailangan magsipag tayo guys. Alam niyo naman na I'm a single parent, kaya ako lang nagpo-provide ng aming lahat, 'di ba? Gano'n lang, kaya kailangan magsipag tayo, 'di ba? Kasi obligasyon natin dito sa mundo kapag magulang na tayo, obligasyon natin na palakihin ang ating anak at mas pa do'n sa mga na-eksperyensya natin, 'di ba? 'Yun. So, ito na nga at kontinuamos at ito na nga yung aming kakainin at ito ang binili ko na maanghang para naman matikman namin na talagang super duper na maanghang ba 'to o ano ba, 'di ba? Kasi maraming mga nagba-vlog na nagmumukbang ay ito din ay kinakain nila at super duper maanghang daw. So, susubukan namin magnanay kung ano ba ang lasa nito guys. So, ito na nga, dalawa kami. Pero sabi ko parang ang laki naman, baka hindi ko na mauubos. Pero dahil hindi naman ako kumain at masiba naman ako, alam niyo naman, basta pag sa pagkain talaga guys. O, ito na nga kapag gusto ko pero pag hindi talagang hindi. So, ito na nga at nilagay ko na muna yung ating noodles dito sa kumukulo na ah, mga berdura.
At siyempre malambot na siya kaya naman ilalagay ko na yung ating noodles dito. At nilagay ko muna yung dalawa para um, lagyan ko ng sabaw diyan para mainitan siya, ganyan. And then halu-haluin ko. Siyempre inaanuhan ko siya ng tubig, yan. Iniitsaran ko. Ibang words ang aking gagamitin kasi alam niyo naman. So iniitsaran ko, ibig sabihin inaanuhan ko, tina tinatab sinasabuyan ba ang tawag doon sa Tagalog? Yan. So, binabasa ko siya diyan ng tubig para siyempre malumambot na siya and then ilalagay ko rin na yan yung dalawa para at least may space ako at bumaba siya, 'di ba? And then hahalu-haluin ko na lang siya mamaya para lumambot siya. So, continuamos guys doon sa bilang isang provided parents ka, kailangan talagang obligatoryo na magsipag tayo bilang magulang dahil obligasyon naman talaga natin ang magpalaki ng maayos. Hindi lang naman na sabihin natin na anak, ito lang naman ang nakayanan ko, kaya pagpasensyaan mo na at magtiis tayo, magtiis ka. Hindi po yun. Bilang magulang kailangan mas pa doon na maabot natin yung naranasan natin nung mga bata pa tayo. Dapat mas, 'di ba, bilang magulang ka na, sabi mo nga, wag na sana hindi na maranasan ng anak natin, 'di ba? Yung hirap. So kailangan mas pa doon ang abutin natin at pangarapin natin bilang magulang, 'di ba? Yun lang yun. Kasi marami tayong magagawa hangga't may panahon, hangga't may pagkakataon dapat lang gawin natin na mas pa doon, na mas abutin pa natin, mas mangarap pa tayo ng mas maganda, ng mas maayos, guys. Huwag nating isipin yung pagkakataon, ay ito lang kasi ang nakayanan ko, ito lang kasi ang binigay sa akin. Sino nagbigay? 'Di ba? Walang nagbigay sa iyo, kundi ikaw ang gumagawa, 'di ba? Magsipag ka para maabot mo yung lahat. Hindi yung sabihin mo, ito lang kasi ang binigay ng Diyos. Sino Diyos? 'Di ba? Si Jesucristo kailanman hindi sa'yo nagbigay ng makakabigat sa'yo. Kailanman hindi po siya pwedeng sisihin dahil siya ang gumawa nito. No, tayo ang gumagawa ng swerte natin, ang kasipagan natin, ang kaligayahan natin, ang kalungkutan natin, kung down tayo o ano pa man ang nangyayari sa atin. Iba yung usapan na dinadown tayo, inaapi tayo, 'di ba? Iba 'yun. Yung may mga puder na mga tao, iba yun. Sa pagkakataon na pagpalaki sa magulang or sa mga anak natin ng ating magulang ay iba, 'di ba? Nagpo-provide tayo para sa ikaganda-ganda ng ating kabuhayan, yun ng pamilya. Ganun lang yun or nagtiis tayo dahil yun lang ang nakayanan ng magulang natin or what. O yun naman pala naranasan na natin yun. Di magsikap tayo pag naging magulang na tayo. Magsikap tayo, 'di ba? O yun, magsipag tayo, magtinda-tinda tayo, magluto-luto tayo, kahit sarap lang tayo ng bahay, halimbawa, kaabang ang mister natin naghahanap buhay sa labas, di tayo naman ay maghanap buhay. Di, dalawa kayong naghahanap buhay. Mas lalaki yung income ninyo pag ganun. Dahil pareho kayo masipag. So, ito na nga guys, at luto ng aking noodles at ito na nga ang aming pagkain ngayon. Ito ang aming dinner at syempre, nandiyan na yung itlog na prenito sa ibabaw at nilagyan ko siya ng prehil para naman merong dekorasyon. At nakakain po yan, syempre. At syempre, napakasarap sa amoy pa lang ay pagkain na talaga. Sabi nga, sabaw pa lang ay ulam na. At ito ay amoy pa lang ay talagang busog ka na, 'di ba? Siyempre magpasalamat tayo sa Panginoon Jesucristo sa lahat ng biyaya binibigay sa atin sa pang-araw-araw. Diyos, hindi po Diyos. Ay kailangan may pangalan tayo kung sino ang sinasamba natin, na nirerespeto natin at binibigyan ng pagmamahal at tiwala ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, ito na nga at kumakain na kami dito ng aking anak. Kaya naman, kain po tayong lahat. At lagi po ako nagpapasalamat sa inyo sa manda ko kayo ng mundo. At lagi ko ang sinasabi kapag lalabas ng bahay, dalhin niyo pa rin sa SMS Pasensya para buhay ay laging masaya. At ipopromote ko na rin ang aking Facebook account, ang ggboysing.8 sa YouTube and sa aking Facebook account ay GG Boysing. And then meron pa akong Facebook account na bago, ang GG Jade Boysing at yung sa anak ko naman ay Gibbs naman. So maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.
hanggang dito na lang ang video ko. Bye-bye! Guys, ipopromote ko na rin po itong aking YouTube channel. Please subscribe and like and share and comment below. At syempre, yung aking bagong Facebook account ay Gigi Jade Boysing naman. At sa anak ko ay Gibbs. At yung Gigi Boysing ay existe pa rin. Yun ang aking pinopromote ngayon. Maraming salamat po. Na ugali ng kamag-anak. 1. Kapag di ka nila mapakinabangan, mayabang ka. Kapag ayaw mo makipagplastikan, mapagmataas ka. 2. Swapang! Gusto sa kanila lahat. Feeling superior. Yung porket sila ang nakakaangat, sila nakakatanda, feeling bawal maungusan, ayaw magpadaig. Akala nila laging may kompetensya kahit ikaw, chill lang. 3. Yung respeto nila base sa kung may pera ka o wala. Kilala ka lang kapag meron ka, kapag wala, tae ang tingin sa'yo. 4. Gusto kang ibaba, mas makukuha mo pa ang totoong suporta sa ibang tao kaysa sa toxic na kamag-anak mo. 5. Mababait sa harap mo, pero patalikod kung tumira. Nabubuhay sa paninira ng kamag-anak kaya hindi umaasenso. 6. Bastos ka kapag sumagot ka, pero nung panahon na sila ang nangbabastos sa'yo, okay lang. Nung pumalag ka, bastos ka na. 7. Yung feeling may ambag sa buhay mo, pero sila naman yung walang pakialam noon. Sila yung walang naitulong, pero sila yung maraming nasasabi. 8. Kapag mas pinili mong manahimik at mag-disconnect sa kanila para mas mapayapa ang buhay, nagmamataas ka na agad, ayaw nila ng masaya, gusto nila makipag-away. 9. Nakabantay sa buhay mo, pero buhay nila hindi nila naasikaso. Dahil hindi sila umangat, ayaw ka rin nilang umangat. Bonus, magkakaaway buong taon. Sila mapakinabangan.